Yan nga po mga kabarangay, meron na pong initial action ang Supreme Court. Pinasasagot na po yung COMELEC at ang ating Executive Secretary. Ganon din po yung Kongreso at Senado. Yes po, 10 araw po yung palugit para po dito po sa mga sasagot mga kabarangay. At pihado po na kagaya po ng mga na-content ko na dahil hindi naman po bilisan ang laban na gusto po ng gobyerno para po dito sa usapang ito, malamang po sa alamang yung last minute po ng prescription period po sila sasagot. At siyempre po sigurado po tayo na hindi naman po mga pipitsuging tao ang gagawa ng sagot. Sigurado po na mga dekampanilyang abogado po ang gagawa ng komento. Yan po mga kabarangay ay naka-score po ngayon ng marami o parang naka 3 points po ang RA 12232. Yes po, dahil pinagkokomento pa lamang po ang gobyerno. Kung inyo pong matatandaan mga kabarangay ay ang labis po na kinababahala ni COMELEC Chairman Garcia ay kung mag-issue po ng TRO ang Supreme Court. At ang sabi po niya, kapag nag-issue ng TRO ang Supreme Court ay malamang po na matutuloy na ang halalan sa December 1, 2025. Subalit kung pagkokomento lamang po sila, kagaya po ng nangyari ngayon, kung napanood po ninyo yung balita o yung interview sa kanya na kung komento lamang po ang hihingin ng Korte Suprema sa kanila, ay malamang po na hihinto na raw. Yes po, hihinto na sila sa pagprepara. Tingnan na lang po natin kung ano po yung mga susunod na kabanata mga kabarangay. Bagamat tama po yung sinasabi ng isang content creator, isang magaling na broadcaster, na titingnan po natin yung mga kinikilos po ng Korte Suprema. Dahil po yan ang magbibigay ng bakas or pahinula sa atin kung ano na yung mangyayari na susunod. Matutuloy ba ang halalan sa December 1 or ito ay mapopostpone? 10 araw nga po ang ibinigay po ng korte para po sumagot ang mga pinapasagot niya. Tayo po ay August 20 na po ngayon. Assuming po sila ay magpapile ng komento sa August 30. So, August 30, yes po, kinabukasan or ilang araw na lang. Kung 31 yung August, September na po, mga kabarangay. Kaya po natin nasabi na talagang advance po o over na po. Kung baga sa basketball, ito pong term setting bill po na ito, mga kabarangay. Dahil hanggang sa mga kasalukuyan po o sa mga panahon pong ito, ang nangingibabaw po yung Republic Act 12232. Yes po, siya po ang nangingibabaw ngayon. Kaya po ang halalan ay nakatakda po sa November 2, 2026. At kagaya po ng ating nasabi or nai-content noon na kung sakasakali po at madeklara po na unconstitutional ito pong RA 12232 na ito ay malamang po ayon po sa isang election lawyer din, abogado, na kapag nadeklara nga po na unconstitutional ang batas na ito ay maaari pong 4 years ang maging maaaring 4 years po na manunungkulan ang mga mananalo sa December 1, 2025. Dahil ayon po sa kanya, kagaya po din ng ating kinontent sa Section 7, kung meron pong maidideklara na unconstitutional doon po sa mga provision doon at ang mga hindi naman po maaapektuhan o apektado ng pagka-unconstitutional ay maaari pong manatili at ipatupad
Kaya yan po yung nasabi ng isang abogado na kung sakasakali po na ideklara nga na unconstitutional ay itong 12232 na ito, lahat po ng mga hindi naapektuhan sa provision ay ipatutupad. Kapag hindi po naglabas ng TRO ang Supreme Court hanggang September o kalagitnaan po ng September, mga kabarangay, yes po, parang nakikinita na natin na mapopospon na nga po ang halalan. Pero kung siya po ay mag-i-issue ng temporary restraining order, ay may chance po talaga para matuloy po ang December 1, 2025. At sa palagay naman po natin ay maaaring maging mabilisan na po o maging mabilisan po ang magiging desisyon po ng korte sa aking nakikita. Sino man po ang kanyang panigan. Kung papanigan man niya po ang mga nagpetisyon para ma-postpone ang halalan, or kung papanigan niya po itong Republic Act na ito para ang halalan po para sa Disyembre ay ma-postpone at ito po ay ma-post through sa November 2, 2026. Dahil nakita naman po natin after po ng ilang araw na pag-file o pagpa-file po ng petition ni Attorney Makalintal at ng isa pang petitioner, ayan po at may initial na po na aksyon siya. Pinapasagot na nga po yung mga kinaukulan para sagutin ang petition po ng dalawang nagpetisyon. Natural lamang po kasi, mga kabarangay, usual lamang po na pasagutin yung mga, kumbaga, sila po yung respondent. Ano po? Yan po ay regular naman na nangyayari na kapag meron pong nagreklamo, nagdemanda, nagpetisyon, ay siyempre po sinusulatan yung pong respondent nga para sagutin yung paratang sa kanila. At sa kanilang sagot at yung complaint po ay pag-aaralan ngayon ng korte yan. Siyempre po, babasahin yan. Hindi naman agad-agad na magdidesisyon yan. Titingnan po nila, mga kabarangay, kung sino po yung nasa katuwiran o tama. Kapag nakita po ng korte, mga kabarangay, na nasa batas itong mga respondent, ay maaari po o may karapatan na po ang korte na ibasura agad yung petisyon. Yes po, pwede pong ibasura agad yan. At hindi na po magkakaroon ng pagdinig. At vice versa po, pwede rin naman po na agad nakatigan ng korte itong nagpetisyon kung nakita niya na ito po ay talagang nasa batas din, mga kabarangay. So nasa korte po talaga ang pagdidesisyon. At kapag nakita naman po ng korte na ang magkabilang panig po ay may kanya-kanyang punto, so dito na po magkakaroon po ng pagdinig o hearing, mga kabarangay. Maglalaban na po sa korte yan. Magpapaliwanagan at magpapakita ng ebidensya ang bawat isa. So ganyan po yung proseso sa ganyang mga usapin, mga kabarangay. At sana, ayan po, ay umuusad na. Yung usapin ay maging mahinahon na nga po ang lahat. Nakaupo man po or aspirant. Dahil kahit ano po ang mangyari, ay tiyak po na may masasaktan at may matutuwa. Dahil nga po magkalaban or magkakontra yung usaping ito. Tiyak po na may mananalo at tiyak din naman po na may matatalo. So kung ano nga po o ano man ang maging desisyon, kung papanig man ito sa inyo or sa iba, sana po matanggap natin at magkaisa, mga kabarangay. Kung ang papanigan po ng korte ay ang mapopospon po ang halalan sa December 1 at magaganap na nga sa November 2, 2026, mga kabarangay, ay napaka-ikising panahon nga lamang po ng isang taon. Kung sakali naman po na matutuloy ang halalan sa December 1, 2025, wala naman pong dapat na ipag-alala yung mga nakaupo. May ginawa ka man o wala, mga kabarangay.
Real talk lamang po ang sasabihin ko. Iba po ang nakaupo. Advantage po sa lahat ng bagay kung ikaw ay nakaupo sa gobyerno pagdating po sa larangan ng halalan. Real talk lamang po yan, mga kabarangay. At pwede rin pong magbago or maiba o kung sakasakali yung November 2, mga kabarangay. Dahil kung napanood po ninyo si COMELEC Chairman Garcia na sinabi niya na kung siya po ang tatanungin, mga kabarangay, ay mas gusto po niya na February, March, April po ang halalan. Yes po, dahil wala daw bagyo sa mga buwan na yan. So ayan po, at pinagkukomento na po siya ng Korte Suprema. So maaari po na ilahad ni COMELEC Chairman Garcia yung pong nabanggit po niya sa mga interview sa kanya na kung siya ang tatanungin kung pwede bang dapat ba na matuloy sa November 2 ang halalan, niya po ang kanyang sinagot ay mas mainam daw po kung February or March or April po gaganapin nga ang mga halalan sa ating bansa dahil yun nga po, ligtas sa bagyo at mga tag-ulan.